my beloved Boss Mike Cervera. Papasukin na natin. Maharlika, pumasok ka. Ang reyna ng mga fake news, eto na. Pasok. Ito lang kay PRRD. Opo, nakita nyo naman yan, nakadila pa. Nakikita nyo ba yung salamin niya? Halos abot na sa baba. Kasi kailangan takpan ng pagmumuka. Bakit, Boss Mike, kailangan takpan ng pagmumuka? Baka makilala, mahuli na siya. Oo, may warrant na yan eh. Eto na. Pakinggan natin kung bakit ba. Sabi nila makakauwi na. Itong si Digong, eto na. Ma'am, at sa mga supporters ng last message ko lang kay PRRD, ma'am, at sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Message ko? Yes, ma'am. Ako na, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Putik na yan mga kababayan, lalabas na raw. Paano yan mga kababayan? O di maglungkot-lungkutan muna tayo. Maglungkot-lungkutan muna tayo mga kababayan. Walang yan, lalabas na raw. Kailan ba yan, Maharlika? Kailan ba yung paglabas na yan? Sa totoo lang, excited naman din kami. Oo, na ano? Si Digong, lumabas? Oo. si Kainaro nandito, isa pa to. Mga kababayan, subscribe niyo si Kainaro. Oo, etong kaibigan natin na to, kahit minsan kontra sa mga ginagawa natin to. Alam nyo, hindi naman kami nagbabakbakan yan. Oo. Mga kababayan, isang like naman, isang subscribe. Pakishare na rin yung mga video ni Kainaro. Mas maigi pa manood kayo dyan kaysa kay Libayan. Sa totoo lang, sa totoo lang Sa totoo lang. Mas manood kayo kay Kainaro kaysa kay Libayan. Bakit? Mas magaling yan. Oo. Sorry, Libayan At least binabanggit kita. Di ba? Si Kainaro, panoorin ninyo pagdating sa usaping batas. Ay talaga naman, talaga naman marami kayong matututunan. At eto pa mga kababayan, pag nagtanong kayo sa kanya, sasagutin niya. Hindi tulad kay Libayan dinededma. Di ba? Doon tayo sa sumasagot at pinapaliwanag yung mga bagay-bagay na gusto nyo malaman. Di ba? Wag sa mga channel na mga isnabero. Eto na, panoorin na natin. Ano yung Maharlika? Ano sinasabi mo lalabas na? Eto na, pasok. Last message ko lang kay PRRD, ma'am, at sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Message ko? Yes, ma'am. Ako na, I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Kasi lalabas na raw siya, mga kababayan. Ano kaya pinanghuhugutan nila dyan? Bakit lagi nila sinasabing lalabas na yan? Alam ko na. Kailangan nilang kutuin yung mga tao dyan. Tandaan nyo mga kababayan, hanggang sa oras na to, mga kababayan, may mga tao pa rin silang nauuto. Hindi ko ba alam kung saan din yung kanilang pinaghuhugutan? Kainaro, alam mo ba kung saan humuhugot yung mga yan? Diba? Oo. Romana Mix TV, thank you naman naimbag na bigat ka na kayo amin, Apo. Diba, mga kababayan? Ano pa ba pinaghuhugutan ng mga ito? Ayun na nga, nakakulong. Diba sabi nila mga kababayan, hindi nila makukuha yan si Digong sa Pilipinas sapagkat tututol ang mga tao. Mga kababayan, yun na nga nakarating na yun dun Pero yung mga tao na to, tulad ni Maharlika na reyna ng peking balita, mga kababayan, pilit pa rin pinaniniwala yung mga tao na makakauwi pa siya. Samantalang mga kababayan, si Sara na mismo nagsabi niyan. Ano sabi ni Sara mga kababayan? Di ba sabi niya, wag na kayong umasa, mag-move on na lang tayo. Yun yung sinasabi ni Sara bakit etong si mga kababayan? Si Maharlika inuuto na naman. Di ba ba? Napakaliwanag na walang hangganan ng ginagawa na nilang ka-fake newsan. Pero bakit yung mga tao nananatili pa rin naniniwala dyan? Ganun talaga. Sabi nga ni Taberna, mga kababayan, ang isang taong sinungaling, maraming napapaniwala.
Pero tayo naman, marami naman tayong napaniwala kahit konti. Totoo naman yung sinasabi natin dito, ano? Ha? Totoo naman yung sinasabi natin dito. Baka naman, kaya naman pumunta dyan si Maharlika, baka kumuha na ng budget. Sabi, teka muna, Digong, paano yan? Paano ako magsasalita na naman ng ka-fake news yan? Wala ka pang binibigay. Liliwanagin ko lang sa'yo, ha? Oo, liliwanagin ko lang sa'yo. Kapag hindi ka na nagbigay sa akin ng bayad, kalimutan na tayo. Iba na yung sasabihin ko. Kaya nga ho, mga kababayan, pagdating neto, dinidedma lang ni Sara nakakita ko ng video, mga kababayan, pinipilit din yung sarili, parang si Roque. Pero ninyo, mga kababayan, si Sara, hindi naman siya pinapansin. Alam din naman kasi, di ba, na bayaran ito Maharlika, bakit mo sinasabing makakalabas si Digong? Samantalang yung mismong anak, sabi niya, hindi na makakalabas. Huwag na kayong umasa. Mag-move on na tayo. Sabi. Talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag-harbor ako ng feelings about what happened. Hindi na siya maibabalik. Hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa... Kita nyo, maliwanag na yung sinabi ni Sara. Anak na mismo, nagsabi niyan. Tapos paniniwalaan nyo si Maharlika. Anong klaseng pag-iisip meron kayo? Mga tanga? Hindi mga tanga, mga mangmang. Hindi lang mga mangmang, mga bobo pa. Kita nyo, si Sara na mismo nagsabi, hindi na makakabalik yung kanyang ama. Pero yung mga vlogger nila, mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit madalas sabihin nila, malapit ng lumabas? Lumabas o labasan? Ano yung lalabas, Boss Mike? Lalabasan na ng budget sila. Ganun lang yun, mga kababayan. Siyempre, kailangan nila yung mga taga-suporta. Sabi ko nga sa inyo, ang mga vlogger nila, ang mga gusto ng mga followers lang nila sasabihin nila. Parang halimbawa, kung yung ano lang yung gusto nyo marinig, yun lang sasabihin ko, hindi ho ako ganun. Pasensya na. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung dapat kong sabihin at sasabihin ko sa inyo yung katotohanan kahit gaano kasakit. Ganun ho yun, mga kababayan. Wala nang iba. Di ba? Ano sabi? Pilipinas. So what we should do as ano daw ang dapat gawin? A country is move on. Mag-move on na raw bakit itong si Maharlika pinipilit nito? Pasok! Ang dating Pangulong Message ko? Yes, ma'am. I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Kita nyo, I hope marinig ako ni PRRD very soon kasi lalabas na siya. Oo, kasi kailangan marinig siya kasi nandyan siya. Kasi kailangan siya makausap kasi yung budget niya. Budget! Okay. Panoorin nyo. Last message ko lang kay PRRD, ma'am, at sa mga supporters ng dating Pangulong Duterte. Message ko? Yes, ma'am. I hope marinig ako ni PRD very soon kasi lalabas na siya. Kita nyo, mga kababayan, pinapaasa talaga nila. Diba? Pinapaasa talaga nila yung mga tanga-tanga. Pasensya na kayo, mga kababayan. Sabi ko nga rito, hindi ko kayo bobolahin ng kasinungalingan. Kapag sinabi kong tanga kayo, tanga kayo. Pag sinabi kong mangmang kayo, mangmang kayo. Pag sinabi kong bobo kayo, bobo kayo. Diba, mga kababayan, dahil kayong mga DDS, mahal na mahal ko. Ayaw ko kayong bobolahin dito. Yun ang totoong pagmamahal. Pag sinabi ko ang isang bagay na katotohanan, kahit masakit, para sa inyo yan. Sasabihin ko ng diretso yan. Diba? Eto na, tuloy. Anong pinaglalaban mo, Maharlika? PRRD, kasama ko ang mga jutang dyan, mga kalaban. Kita nyo, mga kababayan, yan ba ang tama na mga kababayan, asal na ituturo natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, sa mga apo ng mga kaapu-apuhan natin? Mamanahin yung ganyang ugali niyan, mga kababayan. Bahala na kayo. Pero hindi natin naaalisin na itong mga DDS talaga
mga kababayan, ay paniwalang-paniwala pa rin dito. Di po ba? Tuloy. Si PRRD, for sure naririnig mo ang mga kababayan mo dito. Ay, nako, sabihin mo, PRRD, sana naririnig mo ko, nandito ako sa The Hague, malapit lang sa kulungan mo. Gusto ko lang ipaalam sa iyo na kapag wala ka nang ibabayad sa akin, hihinto na ako. Tatawagan ko na si Mike Cervera para magbalik loob na ako. At ibubunyag ko lahat ng mga pinagawa nyo. Gagayahin ko na si Pebbles Kunanan. Pati siya Madam Ellie. Total naman magkakaibigan kami. Walang iya. Di ba mga kababayan? Hindi kaya ganun ang gagawin ni Maharlika dyan? Nagpaparamdam na mga kababayan. Nagpaparamdam na. Tuloy. Hindi, pwede mo naman kausapin si Sarah. Sabihin mo, Sarah, paano yan? Sino na magbibigay ng sustento ko? 3 milyon pa naman isang buwan nyo. Diba? Paano ngayon yan, Sarah? Baka naman, ikaw na lang. Sasabihin nun, abay, bakit ka sa akin hihingi? Ako nga, nahihirapan dahil naipit din yung pera ko eh. Tapos, eto na mga asawa ni Digong. Diba? Nagkakagulo na nga sila ni Sarah dahil daw sa pondo. Si Hanilet daw meron daw mga kababayan may sariling pera. Si Sarah, naniniwala ba kayong walang pera sarili yan? Ngayon, Maharlika, puntahan mo si Sarah. Doon ka makipag-usap o kaya kay Hanilet. Di ba? Thank you naman, Marco Rivera. Salamat po. Ito na. We love you. And thank you na... Ay, nako! Thank you saan? Sa ibabayad sa'yo? Nako, mga kababayan. So malinaw naman, mga kababayan, fake news na naman si Maharlika. Ano pa ba ang aasahan natin sa isang tao na tulad niya? Wala na akong gagawin yan, mga kababayan, kung hindi manggulo ng manggulo na lang. Sabi nga din ni mga kababayan, ng isang taong nagdemanda ho sa kanya. Opo ha, nagdemanda ho sa kanya ha. Eto, pakinggan, tingnan ninyo. Ano sabi ni Poy? Ayan sabi rito mga kababayan, sikat na fashion designer na si Poy Quiñones. Ayan, gumawa pa ng tarpaulin mga kababayan. Sabi din ni mga kababayan, no to fake news. Maharlika, stop the hate. Stop the fake news. Di ba? Kita nyo, yan mismo ang biktima niya. Kaya lang ako'y nagtataka. Sapagkat magsa-10,000 na naman tayo. 1.2 lang yung nag-like dito. Ang dami natin mga kababayan. Baka naman. Isang lambing lang, like nyo na yan. Yung sinabi ko kanina, na huwag kayong mag-like, joke ko lang yun. Joke ko lang yung kanina. Kayo naman, hindi na kayo mabiro. Sige na, na kayo, mag-like na kayo. Kita nyo mga kababayan, yan ho, si Poy Quiñones, isa ho, siya nagdemanda kay Maharlika. Ewan ko bakit yung iba pa yung nauna na magkaroon ng warrant siya. Our beloved Boss Mike Cervera.